Morning mga idol. Napakakinis. Ang ganda na ito. Napakakinis. Bantay sa bahay. Morning mga idol. Morning pa ba? Mukhang mag-aalas 12 na. So yan yung mga omo natin. So ito yung mga omo ng mga bantay sa bahay. Mga binabaon kapag ka magtatayo ng bahay upang ang bahay ninyo ay hindi masumpa o kaya malagyan ng mga kamalasan. So ito yung nilalagay. Ito mga lods, pinakapaborito ko sa kanilang lahat to. Napakakinis at napakaganda. So meron din siyang patungan. Ito, omo rin to. So dito ko siya nilalagay. Yan yung mga pambantay natin sa bahay. Para hindi masumpa. At hindi tayo pasukin ng mga kamalasan at negatibo. So ito yung bantay sa bahay. Depensa rin. At yung mga sakit na pumupunta sa mga bahay natin. Boys, ang bala tayo. Shoutout sa'yo from Iligan City. Mapagpalang araw kay Marky B. Sigundino. Shoutout kay Arnel Bitge. Boys, ang bala tayo. Shoutout sa inyong lahat sa mga nanonood. So, successful yung ating kagabi, no? Hindi ko na small. Madulas yung aking kamay. Mabatiin ko sana lahat. So, yun mga idol. Sa mga gustong magkaroon ng mga bato omo na bantay nyo sa bahay o pambaon, eto, ang dami dito. Depende sa laki. Ito yung mga ganito kalaki mga lods. Binibigay ko lang to ng 700. So, maliit lang. Maliit pa to. Hindi, pagka pambahay kasi kailangan malalaki. So, 700 lang, ganito kalalaki. Oh. Sa mga gusto, no, yung wala pang mga pang-iwan sa mga bahay-bahay ninyo, pambantay. Kontra sumpa, kontra kamalasan. So, ito, bato omo na itim. Panglaban siya sa mga black magic. Sa mga sakit-sakit na tumatama, yung mga bahay na parang laging may sakit, ganun. So, pangontra din siya sa masamang elemento. Yun mga lods, kung merong dyan, meron sa inyo kung gusto niyo. Na-share mo na to sa sa account ko. Public mo. Na-share mo na rin sa ibang So, yan, mga ganyang kalalaki. So, 700. Depende sa laki. Ito, mas malaki. Ito, mga 1K lang to yung ganito kalaki, mga lods. So, sa mga gustong mag-order, pwede kayong mag-mine dyan. Kung gusto nyo i-mine nyo na. Bukod yung pangkatawan, yung mga pandala sa katawan natin. Yan, dami na, tumpukan na sila dito. Hindi pa, hindi pa lahat yan. Hinihiwalay ko kasi yung mga maliliit doon sa malalaki, mga idol. Kasi nag-aayos tayo ng gamit natin para pagdating ng bugso ng mga mutya natin na nanggagaling sa... Taghanapan po kasi ng mutya ngayon.
Ito ang buwan ng taghanap ng mutya. So kaya matik yan, pag marami na namang nakuha yung mga mangyan dyan. Alonski Agapay, mapagpalang araw sa iyo. So yan, hinihiwalay natin yung mga maliliit sa malalaki. So ito mga lods, 500 lang yung ganito kalaki. So ilalagay nyo lang sa bahay nyo yan. Wala kayong kailangan gawin, hindi nyo na kailangan dasalan yan. Mga batoo mo, napakabibisa yan. Batoo mo na malalaki. Karaniwan sa mga mangyan, mga lods, meron nito. Rico, Tolis. Mga batoo mo, lods, yun, lalaki. Rico Tolis. Yan yung mga malalaki na batoo mo na kulay itim na mga bantay sa bahay. So, pag ganyan kalalaki, hindi nyo naman pwedeng dalhin yan. Kaya yan ang gagawin ninyong bantay sa bahay ninyo. Yan, ganito. Ito yung mga tagsi 700 lang natin, mga ganito. Pagka mas malaki na siya, ito yung 1K. Yan yung diferensya nilang dalawa. So, kung wala pa kayong bantay sa bahay ninyo, yan, pwede yan. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong orderin. John Nicole. Ano to? Arlesgado. Tama po ba? Labo. Arisgado. Arisgado. Ito, meron parang itlog yung korte. So, yun, pwede na sa 1K yung mga yan. 1K hanggang 700 hanggang 500. Para meron naman bantay yung inyong bahay. Kasi kapag kami pumunta na naman ng Mindoro, sako-sako na naman yan, dala ko ng pauwi. Si tropang mangyan kasi, mga idol. Bakit tayo sumarang itong isa? Yung tropang mangyan ko kasi na naghahanap ng mga mutya, sinisipag maghanap ngayon. Sabi niya sa akin Mike Pimentel, mapagpalang umaga sa'yo. Katan Ray Jaime, mapagpalang tanghali din. Katan Ray Jaime. So shoutout sa inyo. Cruz Sancti Patri Benedicte, mapagpalang umaga. So yan, tambak yung atin dito. So mamaya aayusin natin. Kailangan mapagkasya sila. So magkaroon ng maiwan na space. Kasi kailangan natin ng space, mga lod. Dahil may mga mutya tayong dadating na mga rare na mga mutya. So nasa bundok pa si Mangyan. Antay na lang natin yung pagbaba niya. Ano yan, Commander? Bato Omo Lods na kulay itim. Na panglagay sa bahay. So yan, yung mga bato Omo na itim. Omo talaga siya, hindi siya mga pangkaraniwang bato, no? So ayan, no? Hindi siya pangkaraniwang bato. Makikita nyo talaga mga itim sila. Itong ganda. So yun, 500, 700 hanggang 1,000. Para magkaroon kayo ng mga bantay sa bahay ninyo. Eugene Diaz, mapagpalang araw sa iyo. Meron talaga ditong mga magagandang klase. Kagaya nito. Kurumbong. Ito yung tinatawag na kurumbong, napakarami niya. Yan, mga magagandang klase, mga lods. Yan, sa mga gustong gusto ng ganito, kurumbong. Kulit ng korte niya, para siyang Buddha na hindi maintindihan. Parang yung stand natin, yung lagayan natin, parang babagsak na sa dami, no? So, ganun talaga. Kailangan natin silang iayos. So, hal, naubos na yung tubig nito. Mga lodso, ininom na niya yung tubig. Papahugasan ko kay misis. Pahugas na lang halo, kaya palitan mo yung baso ng isa. So, may mga nakababad talaga akong ganito dito. Kasi yung mga lods, magandang mga bantay sa bahay yan. Yung mga pinagbababad natin na yan. Tignan nyo to, mga idol, yung lugar ko rito.
Sa isang parte lang siya talaga namamatay yung mga ano, paro-paro. Pag mamamatay na sila, pumapasok sila dito sa mga mutya ko. Ayan o, dami nila. Hindi ko inipon yan. Talagang dito sila namamatay ng kusa. Dito. Pagka yung huling hininga nila, dito sila pumupunta. May tipaklong pa. So dati madami to eh. Pinaglaruan ng pusa ko. Meron pang sapera oh. Kulay yellow. So yan oh, ang dami nila. Dito talaga sila namamatay mga lods, dito sa loob ng istante. Pero etong lalagyan na to, dalawa lang yung pumunta rito. So nakita ko dahil pinupuntahan nila, hinayaan ko na lang sila dito. So parang ginawang sementeryo ng mga ano, ng mga paro-paro, ng mga insekto, itong area na to. Pero nakakatuwa lang kasi 'di ba pwede naman sila dun sa labas mamatay. Bakit dito sila pumupunta dito sa loob ng istante na to? Ito, yan oh. Lock ko lang, baka mahablot yung ano. Yan, yung istante ko. Napakalaki niya mga idol, lagpas pa sa akin yan. 5, ilang feet ba to? Nakalimutan ko na kung ilang pinagawa ko. Yan oh. So, dyan sila namamatay ito, itong maliliit na mga ano na to. Dito sila. Yan, dyan nakalagay. Minsan makikita nyo kalat-kalat dyan, may mga insekto na patay. So parang ginawa nilang ano to, himlayan ng mga insekto. Nakakatuwa nga lang kasi pwede naman sila sa labas, di ba? Bakit dito pa sila pupunta? Dito pa sila pupunta, pwede naman dun sa labas. Pero okay lang kasi mga part naman sila ng kalikasan. Siguro dahil nga ang mutya ay kalikasan, pupunta din sila sa parte ng kalikasan kung saan sila nababagay, di ba? So, kaya hinahayaan ko lang sila dito. Hindi naman masama eh, kung nandito sila eh, wala namang problema eh. Pero nakakapagtaka kasi sa dinami-dami ng pwede nilang puntahan. Joan, Kuya Manggi, pabili ng sumbalik lods. Sige lods, pwede. Yung ano natin, yung medalyon na St. Benedict, may sumbalik yun. Ang lakas ng sumbalik nun mga lods. Angat natin ng konti para medyo ano. Yan. So ito pa, ang dami pa sa ilalim mga lods. Oh. Hindi ko pa nalalagyan ng langis. So sa mga wala pa nito, depensahan nyo rin yung bahay ninyo. Hindi lang puro sarili nyo, katawan nyo. Pag umalis kayo, walang halimbawa, dala-dala nyo yung gamit nyo. Sino maiwan na bantay sa pamilya nyo? Either na alam naman natin na ang Diyos ang talagang tagapagbantay at ano natin. Pero mas mainam din na meron kayong gamit. Meron din kayong gamit na dagdag depensa at dagdag proteksyon dun sa inyong bahay. No, pambaon din to sa mga naggagawa ng mga bahay. Gagawin pa lang yung bahay nila. Ibaon nyo lang yan. Sa poste. Nauubos yung tubig. Kaya mga lods, puno na naman ng tubig. Pag naglinis na naman tayo, wala na naman. Etong ano na to, klase ng halaman dagat na to mga lods, lumalaki yan. Ayan, lumampas na siya. Dati, may takip to. Kaya tinanggal ko yung takip dahil lumalaki siya. So, ibabad nyo lang sa tubig. Ibig sabihin niyan, buhay na gamit yan. Pwede ninyo siyang banaog. Ayan, lumalaki din yan. So, dito lang sila mga nakatira. Siguro kaya nga pumupunta dito yung mga insekto, no? Kasi ang dami ditong mga mutyang kalikasan na gamit natin. Ito yung mga itlog, oh, mga lods. Itlog na maliliit. Yan, pag nilagyan nyo siya ng langis, ang ganda. Ito, hindi naman to itlog pag nandito ka. Omo to, omo. Punta dito, mamaya na yan. So, dito muna tayo sa baba, nakakahilo. Pagka up and down tayo, 3 layers kasi itong lagayan natin ng mga mutya, mga lods. So, i-arrange na natin sila ng maayos para tapos lilinisin na rin natin, then pahid na rin ng langis. So, kung titignan nyo, ang dami. Yan, kung wala pa kayong bantay sa bahay ninyo ng mga mutya,
ito yung kasagutan sa bantay sa bahay ninyo. Ito mga lods, parang Buddha na nakaupo. Ito, maganda to. Yan o. Gaganyan mo lang sa ano mo, altar. Kung saan ka nagtitirik lagi ng kandila. Ito, wag to. Ito, akin kasi to eh. Ito, tagusan to mga lods. Pakita ko sa inyo yung pagiging tagusan niya. Ito yung tumagos sa ibabaw. Ayun o, kitang-kita naman natin, tagos siya sa ibabaw. Tumagos din siya sa ilalim. Tagusan yan. O lampasan. Ito sa akin to mga lods ah. Walang baka may mag-mine dyan sa inyo. So marami, hanapin nyo dito, pwede naman bilog. Hindi naman yan nakadepende sa hugis eh. Basta ang bisa niyan pare-pareho lang. How much yung ganyan? Yung ganito natin mga lods, ito maliliit lang. Saan ba yan? Ito yan, 500. Hindi naman ganong kaliitan. Ito yung mas malaki sa kanya ng konti, 700. Pagka gusto ninyong mga malalaki talaga, ito yan, 1K natin binibigay yan. So depende sa laki. Small, medium, large yung sukat natin. Meron ding pinakamalalaki. Pero wag to. To sa akin to, mukha siyang ano eh, mukha siyang bao. Mukha siyang bao. Kaya, ang tagal-tagal na yan, hindi ko pinapakawalan. Gusto din niyang bilhin ng isang mayaman na ano. Yeah, how much mo itim? Yung maliliit, lods, 500. Yung malalaki, yung medium, 700. Yung pinaka mga malaki talaga, yung mga ganito kalalaki, yun yung 1,000 natin. Yan o, ang gaganda nila pagka nilagyan sila ng langisang kikintab talaga. May mga deform, may mga bilog. Pero wala naman yan, wala sa hugis yan mga lod. Wala sa hugis, wala sa itsura. Pare-pareho lang naman sila ng ng kakayanan. Sumusunog ng mga negatibo, ng mga kamalasan, ng mga sumpa. Kung kayo laging sinusumpa dyan, susunugin lang yan yung sumpa. Maniwala kayo sa akin mga lods, hindi kayang pumasok ng hindi kayang pumasok ng negatibo sa pamamahay ninyo. Hindi kaya. Masusunog lang. Kahit yung mga palipad hangin, kulam at barang na yan, hindi ubra yan. Kapag meron kayong omo. Napakaganda po ng omo talaga na itim, sa totoo lang. Hindi katulad ng omo na puti, pandepensa lang sa katawan. Ito kahit sa bahay ninyo, kaya niya. Hindi sila magkasintibay, pero sabi ko nga sa inyo, mas okay yung So yung mga ganitong hugis, parang planeta o parang spaceship. Yan yung mga tinatabi kong mga ibang itsura. Dami. Ito, basag siya. Pero kinuha ko pa rin. Kasi meron siyang kulay puti sa loob. Nakakatuwa, kakaiba yung itsura niya. So, hindi lang kasi ako bumabase sa bilog eh. Ito mga lods, 1,000 kurumbong. Magkano itim? Yung itim po may small, medium, large na sukat tayo. Yung small, hindi naman sobrang small. Pag pambahay, ang pinaka-small po talaga, yung normal na size niya, ganito, pang katawan. Pero hindi naman siya pang katawan pang bahay. Kaya ang small natin, yan na, nirelease na niya ako. Yan, yung mga small natin, yung 500, ganyan. So, ito yung, ano ba yun, yung kanina? Ito, yung 700, yung ganito. So, yan, magkaiba yung size nila. So, yung mga 1,000 natin, ito, yung mga ganito na kalalaki. Ito, kurumbong, Kurumbong, oo, yung marami. Kurumbong is rambulan. Yun po yung sinasabi ng mga, ng mga tawag ng mga rambulan. Kung baka, kumpol pala, kumpol. Shoutout sa taga Cebu City, capital site, Viva Señor Santo Niño. Kay Ronnie Jadaong, shoutout sa inyo. Jesse De La Torre, shoutout sa inyo. Nanalo po ako ng games nyo. Tapos,
Sabihin sa akin, makapal mukha ko. Eh, makapal naman talaga mukha mo, Jesse De La Torre. Bakit hindi makapal yung mukha mo? O, tanungin natin kung bakit hindi makapal yung mukha mo. Sige nga, nanalo ka nga ng games. Gusto mo, sagutin ko pa yung shipping mo. Sabi mo sa akin, ay, akala ko ipapadala. Ipapadala ko, magpadala ka ng shipping mo. Diba? Kahit tanungin mo dyan doon sa mga ano. Sige nga, Jesse De La Torre, kung hindi makapal yung pagmumukha mo. Gusto mo pati yung ano, yung pa-shipping, sasagutin ko pa, libre na nga. Sige nga, sumagot ka dyan. Oh, galit na ata yan si Jesse De La Torre. Eh, galit talaga yan. Paano? Pinost ko talaga yung pagmumukha niya eh. O, sabihin mo kung di makapal yung mukha mo, libre na yung mutya. Gusto mo, sasagutin ko pa yung shipping fee. O, ba't hindi ka mag-comment ngayon dyan? Diba? Hindi ko naman alam eh. Anong hindi mo alam? Nanonood ka sa live tapos hindi mo alam? Diba? Lagi nga sinasabi, sagot nyo. Lagi nga sinasabi, sagot nyo ang shipping eh. Gusto mo pa ulit-ulitin mo pa yung video eh. Ano ka ba, bobo ka o tanga? Oh. Sasabihin mo, hindi mo alam. Kayo mga lods, hindi ko ba sinabi sa live? Nakailang beses na tayo nagbigay kahit sa YouTube, isa lang yung sinasabi natin. Oh, hirap kaya maghanap ng Mutya Commander. Oo nga, mahirap, pero hindi natin inaano yung hirap. Ang gusto natin makapagbigay. Pero itong Jesse De La Torre na to, napakakapal ng mukha mo. O kapapasok mo lang. Eh bakit hindi mo pinanood yung ibang video? Paulit-ulit. Hanggang sa matapos yung video, sinasabi natin, libre yung ano, libre yung mutya. Pero yung shipping, di ba sinasabi ko, sagutin nyo naman, wag nyo na ipasagot sa akin. Kasi kung sasagutin ko yan, pati pera, sinagot ko pa. Di ba? Oh. Paano mo sasabihin mong hindi mo alam? Akin na hal yung ano, yung cellphone. Ito, sasabihin mong hindi mo alam. Pati dun sa ano, pati dun sa chat natin, conversation natin, sinabi ko sa iyo na isend mo sa GCash yung ano mo, yung pambayad mo. Kaya nasa screenshot yata eh. Blinak ko na sa ano to eh, blinak ko na to sa Messenger eh. Sige, ano Claudio, ikaw na lang sumagot. Sa'yo ko ibibigay. Baka gusto niya, isakay sa walis ang mutya po libre. Kung gusto mo na libre, pumunta ka rito. Hindi yung pasasagutin mo pa ako ng shipping. Libre na nga eh. Kung di ba naman talaga matigas ang mukha mo, pinaliwanag na sa'yo sa chat na libre. Diba? Libre ang mutya. Ngayon, kung libre ang mutya, paano makakarating sa'yo yan? Hayaan mo yan bro, ibigay mo na lang yan sa iba. Dami pang nangangailangan. Oo nga bro, hindi na dapat pag-aksaya ng panahon yan eh. Ewan ko dyan, blinak ko na yan dun sa ano, bakit nakalusot pa dito. Siguro sa group page. Kahit lahat po ng nagbibigay ng mutya, ano, sa lahat nagbibigay ng mutya, nagla-live. Nakakita po ba kayo na nagbibigay ng mutya na sinasagot pa namin yung pang-shipping ninyo? Diba? Akin na lang, Commander, wala pa akong tangan. So, hindi mo deserve siguro, hindi deserve na mapunta sa'yo to. Ikaw pa ang magbabayad ng shipping, free po yung mutla, libre na yon. Alangan naman si Commander pa ang magbayad ng shipping. Tignan nyo yung mga sagot niya, yung mga ano dito. Kung nakakaunawa ka, yung klase mo ng tao niya, ang yabang mo ang yabang mo mag-chat. Akala ko ba ipapadala mo? Bakit may patago ka ba? Libre na nga, ibinigay na nga sa'yo. Gusto mo, babayaran ko pa yung shipping mo. Ako na hindi napansin, sabi ni Jason. Napapansin ka, Lods, kaya lang hindi ako mahilig magbabasa ng ano ng message. Commander, ako meron pang shipping. Okay mga Lods, siguro sa susunod hindi na natin ipag-games yung iba. Kasi tignan nyo, naipakita ko na sa inyo yung isang lagayan puno. Ito, puno pa rin, no? O, iba-iba ng hugis. So, siguro, susunod natin, susulat na lang natin yung mga pangalan ninyo para hindi na kami nahihirapan, ano? Sagutin nyo na lang yung pan-shipping. Pero sana, walang matigas na mukha katulad na itong si Jesse na to. So, pan-shipping lang, gusto mo sagot ko. Halimbawa, ilan ang pinamimigay namin na omo? Hindi lang omo, pati yung ibang mga mutya, ilan yung pinamimigay ko? So, kung maabot ng 50 katao, sasagutin ko shipping. Ano ako, mayaman? Diba? Ano ako, mayaman?
Kahit sa mga nagbibigay po ng mga mutya dyan, tanungin ninyo ko sila kung sasagutin nila yung shipping. Ikaw bro, kung may ibibigay ka na isang na isang bagay, sa dami ng mga bibigyan mo, sasagutin mo ba yung shipping? Bobo talaga yung bro, di marunong makinig sa live. Di nga ako naka-jackpot sa pahula. Sige mga lods, magbibigay tayo ng libreng omoy, pamimigay natin, sasagutin nyo lang yung shipping yan. So, hindi pa sa ngayon, kasi hindi pa namin na ipadadala, tambak na po kami dito, tambak na, sa mga nabigyan naman po, huwag kayong magmadali, kasi dadalawa lang kami ni Mrs. Andyan yung nanggagamot kami, andyan yung may pinupuntahan kami, no? Ano yun? Busyo talaga yan mga yan, libre na, pati shipping free. Free pa. Lahat po kayo mabibiyayaan. Lahat po kayo. Kaya lang tatapusin po muna natin to. Kasi unang-una, yung mga nagpakahirap, nagpuyat sa games, nagpuyat kayo sa games, tapos, hindi kagad maipapadala sa inyo. Ang tanging hiling ko lang po sa inyo mga lods, sa mga naglilimusan, sa mga yung naglilimusan sa atin o sa mga libre namin na ipinamibigay ng mga mutya, pinapagames namin, wag po init ulo. Konting pasensya lang po. Kasi unang-una, dalawa lang kami. Pangalawa, ito yung totoo. Sabihin ko po sa inyo mga lods, no, ayoko sana sabihin sa inyo Ayoko sana sabihin sa inyo to Kaya lang, gusto kong malaman ninyo para alam ninyo kung paano kami gumagalaw. Nakita nyo kung gaano kalaki ang bakuran. May mga bonsai ako, may mga hayop ako, mga halaman. So, kailangan sila araw-araw i-maintain natin ng pag-aalaga. Dadalawa lang kami dito ni Mrs. At itong ayoko sanang sabihin, ayokong ipamalita. Kasi ganun kami kasimple ni Mrs. Si Mrs. po ay buntis, nagdadalang tao. So, matatawag po natin na ito ay spiritual baby kung kaya ganun na lang. Kung minsan lagi kami nag-aaway kasi si Mrs. akala mo lalaki kumilos. Nag-aaway kami lagi dahil ayoko yung dati niyang kilos na parang lalaki, ayoko na ganun ang kilos niya. Gusto ko yung kilos niya parang normal na nanay na nagdadalang tao. Kaya lang ito, mas malalaki pa sa akin kumilos to. Trabaho dito, trabaho doon, linis dito, linis doon. Yung pag-iintindi pa sa akin. Mahirap po maging nanay, sa totoo lang. Mahirap maging asawa. Babaeng asawa. Yun po yung mahirap. Kasi unang-una, tayo, kung may trabaho tayo, yung 8 oras na trabaho natin, tapos na yun. Tapos na yun, bro. Pag uwi natin ng bahay, bosyo na tayo. Pero depende rin meron nag-aalaga ng anak. Pagdating, nakikipag, sa mga anak. Yung iba naman, pagod na pagod, hindi na natin nagagawang makapag-banding. Yung pagiging lalaki, may hangganan yun. After ng trabaho natin, tapos na yung trabaho natin. Pero yung pagiging nanay, yung pagiging babae, continuous po yun hanggang gabi. 24/7 yun. Kaya pinakamahirap po yung pagiging babae. Kaya madalas po kami mag-aaway ni Mrs. Kasi ang unang pinag-aaway namin, pag-aalis ako, sasama siya. Di ba po matatagtag? At alam nyo po na maniniwala ba kayo na ito ay spiritual baby dahil si Mrs. ay magpo-49 na. So, magpo-49 years old na si Mrs. Pero nagdalang tao pa. At ang I swear to God, ayan kanang kamay nakataas sa amang kataas-taasan. Kung nagsisinungaling ako, hindi. 3 beses na kaming nagpalaboratory, walang nakikitang bata. Sa PT test, walang nakikitang bata. Alam nyo po, ang tanging nakakakita lang sa kanya, manggagamot at yung mga nurse na kine-check up dito, yung ilalagay dito, kine-check up siya kung meron ba siyang tibok ng puso. So, nandun, may tibok ng puso. Pag hinawakan mo, kumikilos naman siya. May laman talaga sa loob. Minsan, nangangamba na rin kami. Kasi kaming mga magulang, ginagamitan nyo ng tagabulag. Siyempre, bilang isang magulang, excited tayo na makita yung bata. Pero, nakaraan, nagpa-ultrasound, wala talagang makitang bata. Hindi po kami nagsisinungaling sa inyo, excited na kami. Maging yung mga member namin sa Hunter, excited na rin. Gusto malaman kung babae o lalaki. Sa akin, mas gusto ko po, babae kung ipagkakalob ng ama. Kung babae yung yung ipagkalob sa amin, masayang masaya ako. Kung lalaki, masaya din naman. Kaya lang, gusto ko po talaga babae kasi ayaw ni Mrs. mag-ritual.
Sino ang tumanggap ng pagre-ritual? Si Sanctuario. Si Sanctuario ay hindi ko naman po kadugo. Si Sanctuario ay member ko o trusty member ko. Kumbaga, parang kapatid ko na yan, si Sanctuario de Mahica. Siya ang tumanggap ng pagre-ritual. Pero mas maganda pa rin yung bloodlines namin, yung dadaloy. Madali lang po kasing aralin ng combati. Sa totoo lang po, sa amin dalawang mag-asawa, napakadali lang ng combati pero mas delikado. Mas delikado yan kaysa sa pagre-ritual. Ang pagre-ritual, pwede mong itago, pwede kang gumamit ng selyo. Pero ang combati, hindi po na itatago yan. Digma kung digma yan. Pero napakadali po namin. Napakadali. Para sa amin mag-asawa, normal na araw lang kapag may pasyente. Normal, kung nagpaparusa sila, nagpaparusa din kami. Pinapahirapan din namin sila para malaman nila yung ginagawa nila. So, parang madala. Pero, ang ritual, mga lods, para sa akin, is mahirap matutunan. Pero pag natuto ka naman, madaling paganahin o magpaubra. Depende po yan. Depende sa kung ano lang yung ipinagkaloob sa iyo na kakayanan. Halimbawa, hindi mo kayang magpabalik ng mag-asawa na ganyan o ang kaya mo lang pagkasunduin. Depende po kasi. Kung minsan hindi kinakasiyan ng ama, kaya hindi natutupad. So, yun po yung sa amin. Hindi kasi namin magagawa dun sa, alam nyo naman, nahiwalay ako dun sa unang asawa. At may mga anak ako doon, pero hindi ko po sila pwedeng turuan sa spiritual dahil puro mga iglesia po sila, handog sila sa iglesia. So ayoko namang agawin sila doon sa paniniwala na kanilang nakalakihan. Kasi kung sila ay iglesia, hindi yan magiging iglesia kung hindi ako iglesia dati. So, pero dati po akong Katoliko, mga lods, alam nyo yan. Lahat ng reliyon inikot ko. Hanggang sa nakapangasawa ko ng iglesia, kaya kailangan mag-iglesia ka. Hindi lang kailangan. Dahil narinig ko rin yung aral at yung katuruan, no, ang pagiging iglesia, huwag nyo tignan sa tao. Tignan nyo po dun sa reliyon. Ang reliyon ng iglesia ay napakabuti at ang hangarin nila ay maganda para dun sa kanilang mga miyembro. Kung may mga loko-loko na miyembro, hindi po kasalanan ng iglesia yan. Yun ay kasalanan ng may katawan. Sa reliyon ng Katoliko, ganun din. Saan mang relihiyon, meron pong mga ganyan. No? Kaya, siguro mataas lang yung expectation natin kapag ka miyembro ng iglesia. Pag sinabing iglesia ni Cristo, matino, mabait, disiplinado. Kung makakakita tayo ng gumagawa ng taliwas dun sa kanilang mga aral, nakakabigla para sa atin. Dahil yun po yung humubog sa isip natin. Pag alam natin Iglesia ni Cristo, dapat disiplinado sila. Pero bakit nagkakaroon ng ibang abuso? Kasi ang karaniwan po dyan, yung kasagutan dyan, iyan po ay nagiging abusado, lalo na po yung mga convert. No? Yung iba, kailangan lang nila ng connection, kailangan lang nila ng kumbaga, yung tatakbuhan. So, ginagamit na lang nila yung reliyon Ginagamit na lang nila. So, hindi kasalanan yan ng pamamahala o ng Iglesia ni Cristo. Tatandaan po natin, kung ano man yung nasa kanila, respeto natin yung lahat ng uri ng reliyon. Kita nyo, pare, maging sa pare, may gago. So, alam nyo kung sino yung tinutukoy ko na yan. Diba? Yung nag-iisang pare lang to. Napakasira ulo nito. Sisipin mo, ididoktrina mo sa tao, tuturuan mo na huwag kang maniwala sa manggagamot dahil yung manggagamot ay sa demonyo. So, pag binasa mo naman sa talata ng Biblia, Ecclesiastico 38, nakalagay dun. Diba? Igalang mo ang manggagamot. So, Biblia pa, ang nagtuturo na irespeto mo yung mga manggagamot. Pero itong pare na to, taliwas yung kanyang pananaw at paniniwala at paninira yung kanyang ginagawa. So, pare po ba talaga siya? Nagbabasa ka ba talaga ng Biblia? So, kung yung pananaw nila ay ganyan, so, hindi lahat silang mga pare ay ganun. Bakit ako may mga kaibigan akong mga pare? May mga madre na pagka sinasaniban o na nununo, na anuman, na engkanto, ako yung tinatawag. Yung respeto ko sa kanila, hindi pa rin nawala. So, meron lang akong hindi isang taong nire-respeto dahil alam naman natin na iyan ay tao nagkakasala. Pero, di bali nagkakasala, wag lang yung tanga. Kasi yung tanga paulit-ulit na yan di ba? Kasi ang nangyayari, katangahan na yung ginagawa niya. Alam na niya nakasulat sa Biblia, bulag yung kanyang mata para tanggapin yung katotohanan na ang mga manggagamot ay sa Diyos din naman. Nakikita naman natin yan sa nakikita niyo yan sa talata ng Biblia.
inano na natin. So yun, ganun dapat tayo mga lods, no? Igalang natin o respeto natin anumang uri ng reliyon yan. Maliman yung may mga nababasa man tayo na taliwas sa kanilang ginagawa doon sa sinasabi ng Biblia o yung kanilang paniniwala ay taliwas doon sa sinasabi ng Biblia, kanila na yun. Kung ayaw natin sundin, wag na natin sundin. Kung ayaw natin gampanan yung inuutos ng mga pare, wag natin gampanan. At least, gampanan natin yung utos ng ating Ama. So, yun po yung pinakatama po dyan. Doon tayo, andun pa rin yung respeto natin sa kanila. Hindi naman porket sinuway natin sila, sumuway na rin tayo sa Diyos. Tao yung sinuway natin. Hindi po yung Diyos. Kung kapag hindi mo sinunod yung aral ng Biblia, sa Diyos ka sumuway. So, yun po yung nun. Yun po yung natin dun. Nung kapaliwanagan natin gan. Kaya, kung ano man yung sinasabi ng anumang reliyon o nakikita natin, wag na po natin titigan yun. Kaya po nagkakaroon ng pagkakabahabahagi o pagkakahiwa-hiwalay ng kapwa Pilipino nang dahil din po sa reliyon at hindi pagkakaintindihan. Yung tradisyon at reliyon, paniniwala, so lahat po yan Maging sa inyong pananaw, kung ano man yung inyong pananaw, maging sa reliyon ng Islam o yung mga tinatawag na mga Muslim. Ano man yung lahi niyan, iisa lang yan. Islam pa rin yan. Kahit sabi mong tausog man yan o Maranaw, iyan ay pare-pareho pa rin na mga Islam o pare-pareho pa rin Muslim. May mga tribo nga lang. So, sa akin, ang karaniwan ng kaibigan ko sa totoo lang mga lods, Maranaw. Marami kong kaibigan na Maranaw. May mga kaibigan din ako ng mga tausog. Ang karaniwan sinasabi nila, huwag ka makipagkaibigan sa mga tausog. Pero hindi Maranaw nagsasabi nun yung dito sa atin, sa Katagalugan. Huwag kang makipagkaibigan sa mga tausog, dahil ang mga tausog ay mga traidor. Hindi po mga lods, akin pananaw ko mas gusto ko pang kaibigan yung mga tausog kaysa po sa Tagalog. Tagalog ako puro, Rizal ako tumubo, Rizal ako lumaki, Rizal ako pinanganak. Talagang tubong Rizal ako, purong Tagalog po talaga. Pero bakit masasabi ko na okay pa yung mga tausog? Kasi, gagantihan ka niya ng masama kapag gumawa ka ng masama. Tandaan nyo po yan, kahit Tagalog ka, kapag gumawa ka ng masama, masama din igaganti yan. Pero yun ang mahirap kapag gumanti sila. Mahirap silang kaaway. Pero kapag mabuti kang kaibigan sa kanila, mas mabuti pa yung gagawin nila para sa'yo. Kaya nga, pagka pumupunta ako ng mga Muslim area, ang unang-unang hinahanap ko yung pastil. Yan, paborito ko po yan. Paborito kong kainin yan. Minsan may mga Muslim na nagdadala rito. Bibigay sa akin ng pastil. Ang sarap naman po talaga kasi. Isipin nyo yung manok nandun sa kanin. Nahimay-himay na. Kaya, yan ay wala tayong dapat tulak kabigin. Kung alam naman natin sa kapwa natin na tayo ay wala namang masamang idudulot sa kanila o wala naman silang masamang idudulot din sa atin. Vice versa lang yan mga lods. Tandaan natin kapag tayo gumawa ng masama kahit kanino, kahit hindi sa relihiyon, kahit sa kapitbahay mo pa, kung ano man yung kapitbahay mo, masama din igaganti sa inyo. So, ano lang, talagang dapat kung minsan, hindi lang yung pasensya natin ng mahaba, dapat yung maging pananaw natin sa ating sarili at yung pananaw mo rin sa ibang tao. Dapat mahaba rin yun. Kailangan maging bukas ka. Huwag mo kagad titignan na ay Muslim yan. No? Muslim yan, ganyan. Traidor yan, kuyog yan. Hindi po. Tandaan nyo sa Quiapo, ang unang-unang bumubugbog sa mga snatcher, Muslim. Di ba? Muslim pa. Talagang haharangin nila yan. Mamamatay sa gulpi. Sino yung kanilang pinagtatanggol? Yung mga namimili. Yung mga namimili, ano ba yung mga yun? Mga Muslim ba yun? Di ba? Hindi naman. Bakit nila inuhuli yung mga, bakit nila binubugbog? Kung minsan namamatay pa nga sa gulpi. Di ba? Kung masasama yung mga Muslim yan, ano pakialam ko dyan? Hindi ka naman namin hindi ka naman namin katribo, hindi ka naman Muslim. Bakit namin naharangin yan? Pero sa kanila po, hindi.
kapag ka may ginawang masama, kukontrahin nila yan. Ganun po, mga lods. Hindi natin dapat tignan yung yung kanilang tribo. Sa totoo lang po, yung totoo, real talk. Real talk. Bakit mas gusto kong laging nasa kabundukan at ang mga kausap ko yung mga tribo? Yung mga tribo. Hindi po dahil utu-utu sila, mahirap po utuin ang mga tribo. Ano man tribo yan? Maging tribo man ng mga Muslim yan, o tribo ng Aita, o ano man yan, Igorot, Ipugaw, o ano pa man yan, Mangyan, Dumagat. Hindi po madali silang utuin, mga lods, sa totoo lang. Ang hirap nga nilang ang hirap nga nilang ispilingin kung minsan, pero pag nakasundo ninyo sila, yung tinatawag na kahit buhay nila kayang ibigay sa'yo. Kita nyo naman kung ano-ano nakakaharap kong mga tribo na tao, mga Aita, Ipugaw, diba, mas gusto ko silang kasama. Kasi unang-una, karaniwan po sa kanila, hindi ho magulang. Aminin man natin o hindi, dito sa Katagalugan, number 1 po yung pagiging magulang. Kita nyo yan, yung si Jessie. Hindi ba naman magulang yan? Sipin ninyo, binigyan mo na ng mutya, pagbabayadin ka pa ng shipping niya, sasagutin mo pa. Di ba kagulangan na yun? Ano ka, hayahay? Pinaghirapan namin maghanap ng mutya. Nagpagod kami sa aming mga ginagawa. Tapos, yung mutya, tatanggapin mo na lang. Gusto mo, libre pa shipping. Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi mo alam. Hindi mo alam, pinaliwanag ko na nga sa chat eh. Magulang ka lang talaga. Ewan ko dyan, blinak ko na yan. Tapos nag-aasta pa dito sa live. Hindi pag-aasta ka, hindi ikaw napahiya. Pinahiya mo yung sarili mo. Paulit-ulit na ba? Pag matapos yung video, yung live natin, bago matapos, sabihin ko, sagot pang shipping. Sabihin niya, late siya. Nanalo ka nga eh, paano ka naging late? Ibig sabihin, nasa kalagitnaan ka. Hindi late yun. Ang mga late, yung mga walang naabutan talaga, napatapos na yung video. Sa lagay, hindi na ipaliwanag sa'yo. Bago nga matapos yung video, pinaliwanag natin, nasagot nila yung shipping. So yun mga lods, tamang linis lang tayo dito sa ating mga mutya. Ayan, tumpok na sila, ang dami no. Pag kailangan nyo ng bantay bahay, ito bantay bahay. Alam ko na yung iba sa inyo may mga depensa na eh. Tama po, Commander Leon. Sabi ni Betan Eduardo Cano. Magandang tanghali kay Christine Gamella ng Mindoro. So yun, isa na rin si Christine. Mami na rin yan. Yung salamat sa mga nag-congrats sa atin. Ako, Commander, parating late maabutan ko na lang matapos ka na. Depende po sa inyo yan eh. Jomar Oherio, yun si Daddy ka na rin. Magsipag ka na bro. Ngayon lang talaga ako nakaumabot ng sakto. Ganun talaga mga lods, kuminsan hindi nyo masaktuhan yung live. Kasi wala namang oras yung pagla-live ko eh. Minsan naisipan ko lang mag-live habang naglilinis ng mga mutya o habang nagkakasa ng gamit. Ang dami niyan, Commander. Galing po ito. Yung kasama ko nagganap si Mark Jomar Oherio. May mga mutya yan. Bisitahin nyo po yan, si Batang Healer. Batang Healer ng Mindoro. Yung si Christine Gamella naman po, yung page po niyan ay Mangyan Pride. Sa page po niya Mangyan Pride. Tapos si Batang Healer naman ay page niya ay Batang Healer. Yan si Mark Oherio. So mga taga Mindoro po yan, yung mga naghahanap talaga ng mga mutya yan doon. Mga kasama ko, nakikita nyo naman po sa video. May mga mutya din po mga tanga niya na pinalilimusan. So pwede kayong kumuha sa kanya. Sa yung kasama ko na nanguha na itong mga omo na to. So kita nyo, kukunin ko pa siya sa Mindoro. Diba? Kukunin ko pa sa Mindoro. Ito, real talk mga lods. Kung wala kang 15 mil o 20 mil, hindi ka makaka-back and forth. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo, kung wala kang 15 mil o 20 mil, hindi ka makakapag-back and forth. Bukod doon, hindi ko po inaanohan, hindi ako nanunumbat.
Sinasabi ko lang yung totoo at hindi tayo kumikwenta. Ang kasama ko sa Mindoro ay 4 sila doon na dadaanan ko, plus 2 kami ni Mrs. Kuminsan naman, kasama ko yung anak-anakan ko, 7 kami. So sa 7 na yun, ang kasama mo nun, matik yun. Matik yun kasi ang tao nagugutom. So dahil isinama mo sila, inabala mo sila, matik yun, pakakainin mo. Alam niyo po ang biyahe namin, hindi basta biyahe. Kuminsan, pwede magbabiyahe kami ng 3 hours, 2 hours. Pero dahil mabilis ako magpatakbo, yun, aminado ako dun, mabilis ako magpatakbo, alam nila yan, at nakikita nyo naman sa live. Yung 3 hours, kaya kong 2 hours. Yung 2 hours, kaya ko ng 1 kalahati. So, depende. Kung traffic naman, hindi ko na matutulinan yan. So, habang magkakasama kami, sa loob ng 2 araw, 2 araw kong sasagutin ang pagkain nila. Then, gasolina. Yun pa lang mga lods paikot-ikot pa lang sa Mindoro, paghahanap ng mutya. Minsan sasakay pa kami ng bangka at pupunta kami sa isla, maghahanap kami ng mutya. So pati yung bangka inaarkilahan yun. So kita nyo yung gastos. Paano mo sasabihin yung iba? Sasabihin ng iba, ang mutya dapat binibigay lang. Kayo nga, gumastos kayo ng 20 mil ng ganun, tapos bakit doon umaabot ng ganun? Kasi mga lods, yung sa pagkain at gasolina, sabihin na natin na 10,000. O sabihin na natin na, kasi sa ngayon mga lods, magkano po ang, opo totoo yan, pag kami nauwi ng Mindoro, 6K. May sasakyan ka bro? May sasakyan ka ba? Si Dario Roblando. Pagka pag walang sasakyan, medyo mura. Ako po kasi magmula dito, yung sasakyan ko sinasakay ko po ng Roro. Magkano po ang bayad sa Roro? Nasa 4K na po ngayon. Isang way pa lang po yun isasakay mo lang yung sasakyan mo. 4K plus 500 kay Mrs. Magkano na po? 4-5. Papunta pa lang yun dun Yung pabalik mo pa, sasakay ka ulit ng Roro. So, 8K. Balikan nyo na Roro lang. Then si Mrs. pa, bali 9K. Yun, Roro lang yun, plus sasakyan namin ni Mrs. Yung gasolina magmula dito hanggang Mindoro, yung iikot ka ng Mindoro, tapos yung pagkain pa ninyong lahat. Door to door po. Door to door. So yun mga lods, ganun yung paggastos namin. Hindi pa po yun, Polillo Island. Pag punta kami Polillo Island, kung wala akong 50 mil, hindi po kami makakabalik. Totoo po yan sinasabi ko sa inyo, dahil ang Polillo Island, isla-isla po yan. Hindi pagdating mo ng Polillo, Polillo na. So bawat isla may pangalan. So kailangan sa bawat isla na yun, umarkila ka ng bangka. Ganon kahirap maghanap ng mutya. So, hindi po basta-basta. Hindi basta-basta yan. Minsan, tiyempo lang. Makikita mo, marami sila. Pag inalat-alat ka, wala pa sila. So, depende. Kaya, dun sa mga hindi nakakaunawa, sana pag napanood nyo tong video na to, maunawaan ninyo kung bakit may presyo din. Kasi nagbabawi din naman kami dun sa ginastos namin na pang gasolina. At yung inilabas namin pera, kailangan din po maibalik sa amin yun. So, kung kikita man kami dito, hindi na ganun kalaki. Hindi na ganun kalaki. Kung halimbawa na kasi yung kuminsan, pag nasumpungan natin, pamimigay na lang natin. Isipin po ninyo yung pagod at hirap kung paano namin yan kuhanin. Kahit yung bato o mo, maghuhukay ka. Kung minsan nga, nakikita ninyo, naglalib ako. Minsan, nahihiya ako pero no choice. Dahil yung mga kuko ang haba na hindi ko napapansin, kakakalkal ko ng lupa, kahanap. 'Di ba? Tapos yung iba pati pang shipping na lang sasagutin mo pa. Gumastos ka na sa paghahanap, nagpagod ka, naghirap ka, tapos pang shipping sasagutin pa. O kung hindi ba naman talagang may tama yung mga yan sa utak. Kung tama ba yung pinaggagawa niya mga yan na ipapasagot pa sa yung pan-shipping, niregaluhan mo na nga, binigyan mo na. 'Di ba? So yun lang mga idol. Hindi naman tayo suwapang o hindi naman tayo nagdadamot sa mga nakukuha nating biyaya ng kalikasan. Kailangan magkaroon din po kayo ng parte doon. Yung kahit pan-shipping na lang, okay na yun.
Wag na lang sana yung mga katulad ng iba na mga garapal. Palambing po, Omo Idol, sagot ko na po shipping. Kakailanganin ko lang sana sa PNP training. Okay, Lord, sige, yaan nyo. Mag-a-announce tayo dyan. Pag nakita nyo yung post ko, o nakita nyo yung live ko, ano na natin yan, maglibigay tayo ng libre. Kasi bababa po kami ng, parang ayoko sabihin kasi yung lugar. Kasi pag sinabi natin yung lugar, yung iba po abusado. Kukunin nila sa kusako. So, basta parte po ng Batangas. Pupunta kami ng parte ng Batangas para manguha po ulit ng Omo. Kasi tignan nyo yung Omo rito. Oh. Ang binibili kadalasan yung ganito, yung standard yung laki. Yan. Yung standard. Merong medyo malaki. Yan, yung mga standard. Merong pinakamalaki. So, ang pinakamarami po dyan, ayun, sa ilalim. Maliliit na Omo. Hindi naman din pare-pareho ng laki tong maliliit na to. So, nauubos na yung aming pang market. So, kaya kailangan kumuha kami ulit. Pasama po, Commander. Tatawid ka ba? Tatawid ka ba, bro? I-check muna namin ulit yung area kung nandun pa, hindi pa natatabunan. Kasi bulldozer na yun, ginagawa ng daanan. Ngayon, kapag yung tuyong ilog ay hindi pa natabunan, so, yun, pangalawang balik namin, sama kita. Paano mag-order niyan, Idol? Simple lang, Lods. Ano ka lang, PM ka lang sa akin, mag-chat ka sa akin, ganun lang. Ang gaganda niyan, Idol, makinis talaga. Hindi naman po lahat sila makinis. Yung iba po dito, parang ano, hindi nyo lang makita sa video. Ayan, oh. Tignan nyo tong maliliit na to. Ayan, oh. O, diba, hindi siya makinis at perang oblong. Ang galing ng aura niya, no? Nakikita nyo yung aura niya sa gilid. Hindi to. Parang usok na, ano. Meron kayong singsing. Pagka mo na may singsing, ganito kaliliit, gumagawa din ako. Wait lang, mga lods. Ay ko. Hirap pang nakain dyan si... Ano lang ako, nag-unat-unat ng paa ng kaunti. Nag-unat-unat lang ng paa ng kaunti. Ano, Mark Jomar o Batang Healer? Stay put ka lang muna kasi matagal akong hindi nakakuha ng Omo dun sa kinukuhanan ko. Ang balita namin, gagawin daw subdivision. So sana swerte, kung binungkal yung kalsada, kung ginawa na ng kalsada, mas madali na kami makakahanap. Ito yung story nun, mga lods. Galing yan sa loob ng kuweba. Nagmina sa loob ng kuweba, tinanggal yung mga lupa, hindi nasama yung mga Omo dun sa lupa, so tinambak dun sa labas. Tinambak dun sa labas, binobuldoser naman yung labas. So, nung hindi pa binobuldoser yan, nakatambak sa gilid ng kuweba, nang umulan, nag-landslide, pumunta dun sa ilog na patay o ilog na walang tubig. Kaya doon na lang namin pinupulot yan. Kaya marami. Doon na lang namin pinupulot sa baba. Hindi na namin kailangan maghukay doon sa loob ng kuweba. Dahil yung loob ng kuweba ay minina nga. May nagmina. Kaya salamat doon sa nagmina. Lumabas yung mga mutya. Pero hindi rin sa maganda kasi nagalaw. Nagalaw yung area. Nagalaw siya. Mas maganda sana yung kami na mismo naghahanap doon. So, okay, mas may thrill po yun, yung ikaw yung naghuhukay, ikaw yung naghahanap. Adventure, kumbaga. Siyempre, loob ng kuweba, madilim yan. Sinayang nung ibang nanalo pagkakataon. So, nag-iisa lang naman yan, yung ayaw magbayad ng shipping. Gusto sagutin ko pa. Pag tinignan nyo yung account nun, may basta ayaw ako magsalita ng ano. Basta may makikita kayong parang hindi maganda ang dating. Kaya to. Ito mga lods, parang ano siya dignum na naging bato. Nakuha ko kasi to.
Ayun o, tingnan nyo. Para sa dignum na naging bato. So, nililinis ko lang siya. Para pag nilagay ko yung ibang mga mutya, ay kasya na sila. Yun, sa mga nag-aanap nito, may small, medium, large tayo dyan. Sinabi ko na yung price sa inyo. Pambahay pambahay. Pagka ganito kalalaki yung dadalhin ninyo, pagtatanuanan kayo niyan. May mutya ng alitap-tap dito, bro. Gemma James. Ano po ba? Sis po ba o ate? So, Gemma James, meron po dito, mutya ng alitap-tap. Ito ay, ano pa? May mga mangilan-ngilan pa tayo dito. Yung isang bote natin na ganyang kaliit, 1K yun, Lods. So, ito, saktong-sakto pala sila dito. Pwede silang ilagay dito. Ito yung mga, itlog. Mga itlog na naging bato. O, mutya ng itlog. So, sakto sila dito sa lagayan na to. Yun, sa mga gustong mag-order ng legit na mga itlog. Yan, crystallized pa yan, mga Lods. Pag inilawan yan, talagang tagusan liwanag dyan. So, meron namang iba, hindi tumatagos ang liwanag. Pero may kaunting pagka-crystallize siya. Ito, lagyan muna natin sila ng mga langis-langis. Matagal natin silang hindi nahipo. Yan, tignan nyo, ang ganda. So, mga itlog na naging bato. Apat na piraso ito. Bali 5. Ganda ng aura na ito. Kita niyo yung aura niya sa ilalim. Yung kabila. Ayan o. Yung mga itlog na naging bato. So, ganito yung mga darating kasi sa atin, marami. Isidro Rafael, bro, taga saan ka? Taga Antipolo po ako, Kogyo Gate 1. Antipolo City, Kogyo Gate 1. So, pamimigay ko to. Pero hindi lahat. Binigay lang din sa akin to Sinibak na bulalakaw. Ay. Kulog. Dalawang uri kasi yung kulog. Merong mga sinibak, merong hindi. Ito yung hindi sinibak. Yan yung mutya ng kulog. Ito yung mutya ng kulog din na sinibak nila. Yan, ginawa nilang ganyan yung mga hugis. So, binigay lang din sa akin, pinagkalob sa atin. Pero, may time na ibibigay ko po sa inyo to. Bihirang-bihira to, tong mga mutya ng kulog na to. Yan. Yung iba kasi dito, binibigay lang sa akin. Hindi ko naman kailangan ng marami. So, pwede siyang palaman sa bao, panlagay sa langis. Papansin nyo dito, puro linis tayo ngayon. Ano nga to? Dignum na naging bato. Mga medyo magaan sila Ito, tagal na sa akin ito, hindi ko to tinatapon. Talagang nandito lang siya sa loob, mga Lods. Ang gandang-ganda ako dito sa bato na to. Tignan niya, pag nalagyan siya ng langis. Lilitaw yung kanyang tunay na ganda. Tsaka meron tong, ano to? May kita niyo dito, Mama Mary na may karga-kargang bata. Mama Mary na may karga-kargang bata. Ayan, kung matalas ang third eye ninyo. Ito yung hugis ng kanyang kamay. Ito, yung kamay niya. Nakaganon. Ayan o, ito yung braso. Parang skeleton. Ito yung muka. Tapos nandito, ito yung karga-karga niyang bata. Nakikita nyo ba? Yan yung karga-karga niyang bata. Yapus-yapus niya. Ito yung braso niya. Yan o. Yapus-yapus niya yung bata. Kasi ito yung parang pinaka-corona niya. So, ayan. Depende sa mutya, AJ Floreda. Kung ano yung mutya na gusto mong ibabao natin doon, yun yung masusunod. Yun yung gagawin natin. Meron din kami ditong bulalakaw. Yeah. Ito ka. Ito mga Lods, kitang-kita to.
kabuti talaga siya. Kabuti na naging bato. Putol nga lang. Yan, kitang-kita. Ang dami tayong mga nakukuha na ganyan sa Mindoro. Mindoro ang kakaiba yung ano eh. Pinakamarami yatang mutya sa lahat ng lugar na punta namin. Mindoro eh. Dito pa. Yung iba, alisin ko na rito. Kasi ito, shell oh, nasa loob pa ng bato. Sa loob ng bato yung shell. Hindi pa siya magandang tingnan pagka hindi nalalagyan ng langis. Kaya kung minsan pag naghahanap kayo ng mutya-lods, ang dalhin ninyo yung langis na ano, magdala kayo ng langis. Para pag hindi nyo mamukhaan yung bato, pupunasan nyo ng langis. Punasan nyo ng langis para ano. Ito maganda to mga lods oh. Meron siyang amethyst. Ayoko lang punasan ng langis lahat eh. Ayun yung amethyst sa loob niya oh. Kita nyo yung violet. So ito, babalikan namin to. Ang laking bato nito na bibiyakin namin, may mga lamang amethyst. Yan oh. Ang laki nito. So, wala lang panahon eh. Kung minsan may nakikita ako kung saan sila makukuha, binabalikan ko na lang. Babalikan ko tapos tsaka namin kukunin. Marami po tayong area na ano na babalikan para makakuha ng mga mutya. Ayan, lalagay na natin sila dito sa loob. Lahat. So ito yung favorite ko. Napakakinis. Yung favorite ko yan. Tapos ito yung kanyang patungan mga lods. Omo din. Omong biyak. So dito ko siya nilalagay. Parang manghuhula eh no. Ganyan yung sa mga gamit ng manghuhula. Yung lalaking mga bato omo. Ito yung mga pinambabaon sa bahay. May mga nag-o-order sa akin na ito. Minsan yung ginagawang bahay. Kadalasan pala, hindi minsan. Mga bahay na ginagawa, binabaon na nila nito. Lalagay sa poste, sa harap ng pintuan. Gusto nila yung mga ganito kalalaki. Ito mga lods, so, tignan nyo. Ang ganda na ito. Para siyang niyog na may bibig. Isang bibig. Galing, talagang form niya yun. Yun mismo yung itsura niya. So, kailangan mapagkasya natin yun. Dapat pagkasyahin. Kasi, dikit-dikit na natin. Lagyan ko pa ng space eh. Marami kasi itong ilalagay natin dito. Bukod sa mga darating pa, mawawala ng space. Kaya para mabawasan, kunin nyo na yung iba. Orderin nyo na. Baka wala pa kayong bantay dyan sa bahay. Para pag aalis kayo, may maiiwan kayong bantay sa bahay. Hindi kayo napapasok ng negatibo, sumpa, kamalasan. Gumulong na isa dun sa dulo. Ang ingay. Para tuloy may taong nagdadabog dun sa loob. Sa akin kasi pag nangunguha kami ng mutya, hanggang magkakasya sa sasakyan, pagkasyahin, andyan pa yung nangunguha pa ako ng bonsai, materials. So halo-halo na, bonsai tsaka mutya, nakasakay sa sasakyan. Kaya kailangan ko bumili mga idol ng ano, malaking sasakyan. Bukod sa mga mutya, may mga tao din akong sakay. Mga member ko, minsan sumasama sa akin maghanap. Minsan naman mga tropa, yung mga antingero. So gusto nilang malaman kung saan ko kinukuha. Eh sumasama yung iba sa akin. Patong-patungan na lang natin sila. Yan. Minsan mahirap din mag-arrange eh. Ito kulay brown, ang ganda na itong brown na to. Hello din kay Bernadette Corpus. So shoutout sa ating viewers. Maya-maya kakain na rin po ako. Ayusin lang natin tong mga bato-omo natin. Na-arrange lang natin ng maayos para pag may dumating tayo eh magkasya sila.
Tanggalin ko muna itong nasa dulo. Talagang hindi na sila magkasya. Ayaw ko naman bitawan itong mga to. Kasi mga tagal ko ng mga alaga itong mga to eh. Doon din sa labas ko mga lods eh, yung mga mutya na hindi ko maintindihan yung itsura, doon sa labas may lagayan ako. Kung anong klaseng mutya sila, hindi ko Yan, nagdadabog na. Hindi ko malaman yung identity ng itsura ng mutya dahil deform. Pero mutya siya, kaya nga lang deform. Kapag hindi ko malaan yung identity niya, tatambak ko siya dun sa dulo. Ang dami pala. Meron pang nandito sa labas na mga omo. Yun, may nakalusot pa. Hindi natin nalagyan ng... dito natin to sa gilid. Mga deform. Bahala kayo dyan magsisikan. At ako ay may ipapasok pa sa inyo. Hindi pa kami kumain. Kakain pa muna kami bago tayo ayos ng iba o bago natin sila pagkasyahin dito. Yun mga lods. May itim pa. Mamaya na. So ito yung ating itlog. Tanggalin nga natin to dito. Dito ka na lang. Ito yung ating mga itlog. Yan, pumili kayo dyan kung ano yung gusto nyong orderin dyan. Screenshot nyo mga idol kung ano yung napili ninyong orderin sa itlog. Commander, nalaglag po sa lupa yung omo. Okay lang po yan. Wala pong problema kung nalaglag yan sa lupa. Kasi omo yan eh. Kalikasan yan. Ang hindi po pwedeng malaglag sa lupa yung mga medalyon, tsaka yung mga banal na salita, mga orasyon na nilagay sa loob ng bao. Yan, mga bawal po malaglag yan. Hello po, Commander. Tanong lang po, paano po paganahin ang itlog ng ibong uwak na naging bato po? Pagka uwak na itlog ng uwak na naging bato, ibabad mo lang po yan sa tubig, tapos bilad mo sa sinag ng buwan. Kaya lang may halo yan pagka sa uwak. So ito mga lods, so yan yung mga omo natin. Nasa lagayan ng ano. So ito mamaya aayusin ko rin yan. Ibababa ko na tong mga omo-omo na to. May mga omo pa rin kasi dito. Ito yung omo sa loob ng bato. Yan. Nandyan siya. Yan yung mga lupa na tumigas mga lods. Ang tigas niyan, sisinsilin mo pa dyan bago mo makuha. Kaya kung minsan, basag yung omo. Ito, may linta oh. Ayan, linta. Na diba, nasa ano pa, nasa bato pa. Paano natin masasabi na ginawa lang yan, diba? Ito, ang laking linta oh. Paborito ko tong isa na to. Tuntua ako dyan eh, pagka pinagmamasdan ko. So yan, lilipat natin ang lagayan. Lalagay natin dun. Yan, ang ganda na niya. Tignan o, pag nalangusan mga idol. May mga omo pa rito pala. So, lipat natin siya rito. Yan, mga omo. Kasi kaya ako nilalagay dun sa taas mga lods. Yung mga napili ko to eh. Mga napili ko, pang sarili ko siya. Tulad nito. Ito, kurumbong. Napili ko rin to. Para sa akin. So, dyan na lang. Basta banda rito sa may side na to. Ito ay mga personal kong gamit pag banda dito sa side na to. Ang ganda niya tignan mga lods, diba? Isipin ninyo, kung magkakaroon kayo ng ganyang karaming gamit, di malaking responsibilidad din. So, bawat gamit, may responsibilidad dyan kung gusto nyong manatili yung bisa. Kasi hindi lang alaga ng alaga. Kailangan talagang todo pag-aalaga rin. Itong cute oh. Gaya na itong dalawang tagusan. Ito naman si Planeta. Parang planetang Nemik. So
So, yun. At least buwas na. Ito pa, parang planetang Namek din mga lods. Oh. Yan. Ito nyo yung mga alaga ako, di ba? So, puso na naging bato. Ang ganda. Ito. Yung mga alaga akong mutya. Hanggang dun sa dulo. So, konti na nga yan eh. Dati, siksikan yan. Talagang walang space. Yan sila. Tapos dito naman doon. Yan. Kaya kailangan ko ng space. Yan yung tinatawag na kumbaga relasyon. I need space. So ito, dito, ang dami pa. Ito, yan. Buong paligid nito. Oh. Kita niyo yung mga mutya natin. Ang lalaking mga suso. So yan. So yun mga idol. Commander, nag-send ng pangalan and address po. Okay, Claudio, sige po. Kung gusto nyo, tawagan nyo kami. Pagka gusto nyo talagang malaman kung legit talaga yung kausap nyo na ako yun, tawagan nyo na lang kami. Pero pag tatawag kayo, sabihin nyo, Commander, tatawag ako. Mamaya, naka-live, tas tatawag kayo. So, ito pa yung mga susok. Tignan nyo, kalat-kalat. Kalat-kalat yung mutya dito. Yan, mutyaan. Ito, medalyonan. Divino, Encantadores. Yan, mga divino. Nakakalula yung gamit ko, di ba? Sobrang dami. So, may lamesa pa rito, mayroon dito lagay ng mutya, may mutya dyan, mutya. Tapos, ito mga mutya pa. Mga mutya din yan, mga lods. Ayun pa oh. Kita nyo mga lods. Yan yung sinasabi natin na tinambak natin dyan sa labas. Pero sureball na mga mutya yan. Kung titignan ninyo. Tignan nyo ha. Hindi lang pinapansin ng mga pumupunta rito. Akala nila kung ano lang. Ay magandang hapon dun po. Yan yung kahoy na naging bato. Tignan nyo may mga omo din dito na deform eh. Ayan omo na deform. Wala siyang langis kaya ganyan ang itsura niya. Kumbaga parang kawawa na nga sila eh. Dahil dito sila natambak. Ito mga lods oh. Yung tinatawag nating ano, hagdang kalapaap. So sa negosyo. Kita nyo nandito lang sila mga nakatumpok. Akala nyo mga simpleng bato lang. Yung iba dyan mga bato talaga. Pero naghalo-halo yung mga mutya. Ito suso oh. Suso na naging bato. Pero dyan lang siya nakatambak. So yung kahanap natin ng kahanap ng mutya. Ito nga, akala ko nga pagong to eh. Parang pagong. Ito suso na malaki. Pininturahan ko lang, wala lang magawa tayo. Suso na malaki yan, naging bato. Yan, tinatambak na lang natin sila dyan. Pyrites. Ayan, kita nyo, nasa labas. Pyrites na may crystallize. Parang ano na lang siya. So, ba't kinalat ko? Tinumpok nga sa gilid eh. Okay mga lods, ano na tayo? Tayo'y kakain na muna. At mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Babay-babay na. Solo sa sahig lang ng bahay na may format. Okay lang po ba? Okay lang po yun kung nalaglag yung solo osmo dun sa sahig. Basta wag po lupa. Huwag doon sa tinatapakan ng tao doon sa baba. Bro, pwede makita ang mutya ng alitap-tap nga nasa bote para asa gamitin. Ito po, hindi pa nare-repack. Wala tayong panahon, pero pag mag-order ka, re-repackan kita. Yan. Wait lang ha. Para makita mo kung ano tsura ng mutya ng alitap-tap. Isang kamay lang kasi gamit ko eh. Yan yung mutya ng alitap-tap. Matigas yan lods, matigas. Ayan oh. Yun, yung isang piraso. Pero hindi lang isang piraso yan. Yung maliit na bote, mga kalahati nun. Siguro mga nasa 30 pieces, 20 pieces. Depende. Depende lods. So yan yung, ayan na, tumalo na si alitap-tap. Buti na, isara ko na. Sabog sana to dun sa baba. So yan siya.
Yan yung original. Pinagbahayan naman ng alitap-tap, ito. Yan o, dyan nyo siya kukunin o. Hindi po anay yan ha, baka sabihin nyo inanayan. So, dyan yung kinukuha. Ayan, yung mga pinagtuklapan ko o. Ayan o, meron pang isa sa loob o. Kita nyo yung isa sa loob. So, yan, dyan yung kinukuha. Kaya, malabo kayong ma-scam o mapeke. So, yun, mga lods, ingat-ingat kayo palagi. At mapapalang tanghali sa inyo. At kami nagugutom na. Babay-babay na. No, babay na. God bless you more mga idol.